Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. So, public service tayo today. This is random vlog lang. Medyo napapansin ko kasi ang daming report na nahahack yung account nila kahit sa social media, even sa groups. And then sa comment section, may mga sabi nahahack daw yung mga Facebook nila, TikTok, etc. etc. ng mga social media accounts. So, I decided na medyo mabilis na siguro to. I hope na turuan kayo kung paano malalaman kung yung account nyo is nakalagin sa device na hindi inyo. Okay? Like inilagin sa device ng mga hacker or mga magnanakaw ng account. Paano ba malalaman? Okay? Ito tuturuan ko ngayon. So, unang-una, syempre yung pinaka-common sa lahat is yung Facebook account nyo na bilis ma-hack. Ewan ko for some reason, paano nyo na, siguro iniiwan nyo yung mga password nyo for some reason or click kayo ng click ng mga link or ang hilig nyo kasi mag-install ng mga modded APK. So ayan, nahahack yung mga account nyo. So ito ang way para malaman kung hindi nyo pa alam ha, ito ang way paano malaman kung paano i-check kung nahack nga ba account nyo at paano nyo naman i-remote na ilalag out yung mga hacker. Okay? So unang gagawin nyo is, like kunwari, sa Facebook ha, Facebook and Messenger, apektado na to both kapag ginawa nyo to. So, Facebook at Messenger na to, kahit gawin nyo lang sa Facebook. So, ang gawin nyo lang, punta kayo ng Facebook account nyo, click nyo lang yung, ito yung profile nyo, and then sa pinakababa, punta po kayo ng Settings and Privacy, From there, punta po kayo dito sa Settings, click nyo lang po yan. I hope masundan nyo na maayos, napakabagal na po na ginagawa ko. Then, baba po kayo, punta po kayo dito sa Security and Login. Yan, under sa Security, click nyo po yan, and then, dito mahanap nyo yan where your login. Okay? So nakikita nyo yung mga device na nakalagin. So click nyo tong see all. Malalaman nyo ngayon kung anong mga device, kung saang mga device nakalagin yung mga account nyo. Ayan, sa isahin nyo. So far, alam ko yung mga yan, mga devices ko yan. Yes, medyo marami pong cellphone dito. Okay, so hanapin nyo dyan ang feeling nyo, hindi na sa inyo, wala sa inyo, or talagang hindi inyo yung device na yon. Like kunwari, hanap tayo ng isa ha. Like, Itong Cherry Mobile na to, wala na akong Cherry Mobile dito na smartphone. Tapos kung na-review, dapat wala yan dito, supposedly. So, dapat hindi yan nakalagin pa. So, ang gagawin mo, click mo itong tatlong tuldok, and then, log out. Yan lang kadali po. Ganyan lang kadali, then mawawala yung Cherry Mobile na yun. Nawala na. Sample ulit, baka hindi nyo nasundan for some reason, mabagal ang inyong pagsunod. Etong Doogee, yan, hindi na yan akin, wala yan sa akin. So, dapat log out na yan, ila-log out nyo lang. Remote log out nyo lang. So, kapag nilog out nyo yan dyan, typically log out na rin yan sa Messenger and Facebook nung device na yon. Okay? Also, since na-ilagin niya yung smartphone na yon, na-ilagin niya yung account niyo sa smartphone niya, malamang alam niya yung password. So, right now, pagka-logout mo sa account na yon, palitan mo na agad yung lahat ng password. Yung password mo sa Facebook, palitan mo na agad ASAP. Okay? So, kung tingin mo importante yung Facebook at Messenger mo, right now, ASAP mo na gawin mo na. Yun yung sa Facebook. Palitan niyo na agad yung inyong account as soon as na-logout niyo siya. Pangalawa, is sa mga Google account. Sa mga may-ari dyan ng YouTube account, yun, pag na-hack na, yun ang pinaka-common ngayon, kailangan i-check nyo rin kung meron nakalogout sa Google account nyo or Gmail account. Okay? Kapag nagawa nyo to, ang mga madadamay-damay ng mga malalogout is yung mga Gmaps, Gmail, YouTube, ano pa ba mga Google account. Lahat ng Google account, pag ginawa mo to, isang logout mo lang, logout na lahat yon sa ibang devices. So, ang gagawin mo is punta ka ng Google app. Yung ganitong Google app. Yan yung nakikita niya. Yung ganyan logo niya. Yung may G na yan. Yan ang Google app. Click niyo yan. And then, click nyo tong profile pic nyo sa taas. Manage your Google account. Pagka-manage, nandito na kayo, lipat kayo sa security. Okay? And then, baba kayo, okay? Baba lang kayo hanggang sa marating nyo tong your devices. Pagka-click nyo po yan, pag nakita nyo na po yan, click nyo po ito. And then yan, yung mga devices na nakalagin. So, alin dyan ang hindi sa inyo? Kung meron kayo nakita dyan na hindi nyo naman device, i-log out nyo na po agad. Like itong Y70, hindi ko na device yan. Ila-log out ko ngayon yan, sign out. Okay? Sa sign out lang po natin para remote log out na siya doon. Okay? Hanap ka pa. Itong S21 Plus, so hindi na sa akin yan. Or kung same sa inyo, hindi naman ninyo device yan, click nyo, sign out lang ulit. Okay? And then, hanap pa kayo. Kunwari, hindi nyo pa nasundan for some reason, click yan. Okay? So, ito naman, nakita nyo, sign out, diba? Sa tabi nyo merong find device. Just added information lang, pwede nyo mahanap ang inyong device kapag na ginamit nyo yung find device na yan. Okay? Inactivate nyo yan, mahanap nyo yung nawawala yung device. Anyway, sign out na natin since hindi na akin yan. So, ganun lang po. Automatic magla-log out na yan doon at lahat ng Google account mo nandun na may kinalaman sa Google is YouTube, Gmail, lahat malalag out po doon sa device na yon na nakita nyo. Okay?
Yun yung sa Google, yung pangalawa. Pangatlo is sa Telegram naman. Okay, sa mga gumagamit na dyan ng Telegram, ang gawin nyo is ganito. Punta po kayo dun sa pinakamataas. Pasok kayo sa Telegram, di ba? Punta kayo dun sa pinakamataas, sa hamburger menu. Click nyo po itong settings. Yung. And then, punta po kayo dito sa devices. Yung. So nandiyan po lahat ng devices na nakalagin. So kung meron dyan na again na hindi sa inyo, feeling hindi nyo na ginagamit or talagang hindi inyo, i-log out nyo na po. So kunwari lang naman, kunwari ito, hindi akin yan, hindi ko kilala yan. Click ko lang, then terminate session. Okay, terminate session. Alright? So automatic malalag out na yan doon sa device na yun doon. And like I said, since na-log in doon sa device na yun, na hindi naman sa iyo yung device na yun, na-log in nila, ibig sabihin alam nila yung password, magpalit na po kayo agad ng password ASAP. Okay? Pang-apat na account. Pang-apat is Netflix. Baka yung Netflix nyo is nahack na rin ng ibang mga tropa nyo. Yung mga ex nyo, dati pinashare nyo, ayaw nyo nang i-share nila. Pues, i-remote logout nyo sila. Gawin nyo, open kayo ng Netflix. Once na nasa Netflix na kayo, click nyo lang po itong profile nyo sa taas. Yun. And then, account. Then, baba po kayo. Pagkababa nyo, dito sa Manage Access and Devices. Yan. Click nyo po yan. Ayan, hanapin nyo yung mga device na hindi sa inyo. Okay? I-click nyo. Pagka napili nyo lang, like kunwari, sample lang. Ito, kunwari, ayan, isa-sign out nyo lang. Automatic sign out na yan doon. Okay? Wala na yan doon. Wala nang access yun. Hindi na yung makakapanood. And maybe palitan nyo na rin yung password just in case na baka alam niya nga yung password nyo. So, mas maganda for sure lang. Okay? And then, pang-lima, mga TikTok account nyo. Marami din daw na hack ngayon na TikTok account. So, ang gawin nyo, simple lang. Basic lang. Punta kayo ng TikTok. Pasok kayo sa TikTok nyo. Okay? And then from there, punta po kayo dito sa hamburger menu na to. Ayan, yung tatlong guhit na yan. Yun. And then punta po kayo sa settings and privacy. And then punta po kayo dito sa security. Pasok kayo dyan. And then, manage devices. Ayan o, manage devices. Pagka-click dyan, lalabas yan yung mga devices na mga nakalagin. Ayun. Alin dyan ang hindi ang inyo. Hindi dapat na nakalagin dyan. Hindi kasama. Kung napili nyo Infinix Note 8, so gawin nyo, logout nyo lang. Remove. Matic, logout na yun doon and then palitan nyo na agad yung password ASAP. Mabilis na mabilis. Okay? Ngayon, yun na yung 5 actually. Yun yung pinakamakuan. Nauuso rin ang hack, diba, sa GCash. Sadly, walang ganong technology for some reason. Hindi supported ang technology ni GCash, ang remote logout. I don't know why. Maybe for some reason, meron silang magandang reason. So, ang magagawa nyo na lang siguro kapag na feeling nyo is na-hack or compromise ang inyong mga GCash account, palitan nyo na lang yung PIN nyo. Paano papalitan? Ito mabilis lang. Pasok kayo sa GCash account nyo. Okay, once na nakapasok na kayo, kawawa naman akong konti lang ng pera ko. Once na nakapasok na kayo, click nyo lang tong profile. And then, baba kayo dito sa my settings. Yun. And then, change MPIN. Okay? Yan, palitan nyo lang yung mga PIN nyo para hindi na... Pagpapalitan nyo po ang PIN nyo or password nyo, please, magsulat kayo ng backup sa ibang notepad, okay, sa labas, okay, isulat nyo sa papel for some other, baka makakalimutin kasi kayo. Maganda na yung gano'n ang gawin nyo, okay? Kapag feeling nyo compromise na yung Gcash nyo, sorry, wala tayong remote logout, pero pwede nyo naman palitan yung PIN nyo just in case na feeling nyo compromise na kung napapraning kayo. But don't forget na isulat or basta pag makakalimutin kayo, gawa kayo ng backup na notes, okay? So, yun lang. I hope naging helpful ito kahit paano sa inyo sa mga hindi po nakakalam na pwede nyo pong gawin pala yung pagla-logout ng remote. Ang bilis ko yata magsalita ngayon. Anyway, I hope kung masyado kayo nabilisan sa sinasabi ko, pwede nyo naman po kasing i-pause or i-back yung YouTube. YouTube channel po ito. YouTube video po ito. So, mayroon po tayong feature na pwedeng i-back, i-pause. Okay? Meron din pong tagabilis ng playback. Pwedeng 0.5 lang. Gusto nyo mas slow or gusto nyo mas mabilis, i-gawin yung 2 times yung high-tech po itong YouTube video. Kaya kung nabibilisan po kayo, pwede nyo pong pabagalin at pwede nyo pong i-pause at pwede rin kayong skip back or skip forward. Kayong bahala. So, yun. I hope naging informative ito. Kung tingin nyo informative at gusto nyo yung mga ganitong mga type ng video, please consider subscribing, liking, and sharing. Okay? It will great help me and mas ma-inspire ako na gumawa naman ng pang video gaya nito. So, hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.